Binibining Reyes, ang trabaho ay para maging yaya. Yaya ng 4 na anak ni Sir Marco de Villa. Nabitiwan ni Thea ang hawak na tinidor. Bumagsak ito sa plato ng instant noodles na kanina pa niya tinititigan, lumikha ng isang matinis na kalansing na waring gumising sa buong diwa niya. Namanhid ang buo niyang katawan. De Villa. Ang apelyidong iyon. 4 na taon na niyang pilit na ibinabaon sa pinakamalalim na bahagi ng kanyang alaala, pero sa isang iglap, sa isang tawag sa cellphone, bumalik ang lahat. Hello? Binibining Reyes, andyan ka pa ba? Tanong ng boses sa kabilang linya, isang boses na propesyonal at walang emosyon. Oo po. Pasensya na po, sagot ni Thea, nanginginig ang boses. Pinilit niyang huminga ng malalim, ngunit parang may nakabara sa kanyang lalamunan. Ang amoy ng maalat na sabaw ng noodles sa kanyang maliit at masikip na kwarto ay biglang nakakasuka. Ito ang buhay niya sa loob ng 4 na taunang pagtakas. Isang kwartong sapat lang para sa isang maliit na kama at isang mesa. Mga pinagpatong-patong na libro para sa kursong pinapangarap niyang kunin. At ang walang katapusang pagkain ng instant noodles para lang makatipid sa perang halos wala naman. Lahat ng ito ay tiniis niya. Lahat ng pagod, lahat ng gutom, lahat ng luhang iniyak niya gabi-gabi. Tiniis niya ang lahat para lang makalimot. Para kalimutan ang 4 na maliliit na anghel na nagmula sa kanya. 4 na tibok ng puso na naramdaman niya sa loob ng 9 na buwan. 4 na anak na isinuko niya, kapalit ng perang mabilis ding nawala para sa pagpapagamot at pambayad sa utang ng kanyang mga yumaong magulang. Ang offer po ay napakalaki, Binibining Reyes. Sapat para mabayaran ang lahat ng utang mo at makapagsimula ka ulit. Si Sir Marco mismo ang pumili sa iyo base sa iyong records, patuloy ng abogado. Napapikit si Thea. Records. Ganoon na lang iyon. Isa siyang pangalan sa isang folder, isang key surrogate na matagumpay na nakatapos sa kanyang kontrata. Hindi nila alam na sa bawat kaarawan ng mga bata, bumibili siya ng isang maliit na cake at mag-isang nagdiriwang sa kanyang kwarto. Umiiyak habang hinihipan ang kandila para sa 4 na mukhang hindi pa niya kailanman nakita. Tatanggapin ko po, bulong niya, hindi na sigurado kung saan nanggagaling ang lakas ng loob niya. Bahagi sa kanya ay sumisigaw na tumakbo, na huwag nang lumingon pa. Ngunit may isang bahaging matagal nang natutulog at nagugutom sa pagmamahal, ang bumubulong. Ito na ang pagkakataon mo. Makita mo lang sila. Kahit isang beses lang. Ang biyahe papuntang Forbes Park ay parang isang paglalakbay sa ibang mundo. Mula sa maingay at magulong kalsada ng Quezon City kung saan siya nakatira, unti-unting napalitan ang tanawin. Ang mga gusali ay naging mas malalaki, ang mga kalsada ay lumapad, at ang mga puno sa gilid ng daan ay tila mas lunti at maluluso. Nang bumaba siya sa tapat ng isang dambuhalang gate na kulay itim at ginto, pakiramdam niya ay isa siyang langgam na napadpad sa kaharian ng mga higante. Kinakabahan niyang pinindot ang intercom. Alver Reyes po. Para sa nani position. Isang malamig na tunog ang narinig niya at dahan-dahang bumukas ang malaking gate, walang ingay na parang bibig ng isang halimaw na handa siyang lamunin. Sa pagpasok niya, isang matandang babae na nakasuot ng maayos na uniforme ang sumalubong sa kanya. Mayroon itong mabait na ngiti at mga matang puno ng pag-unawa. Ikaw ba si Thea, Hija? Ako si Elena, ang head housekeeper dito. Halika, pumasok ka. Sumunod si Thea, ang kanyang mga mata ay ligaw na pinagmamasdan ang bawat sulok ng mansyon. Ang sahig ay gawa sa marmol na kumikinang. May isang dambuhalang chandelier na nakabitin mula sa mataas na kisam. Ang bawat muebles ay mukhang mas mahal pa sa lahat ng ari-arian niya sa buong buhay niya. Ngunit hindi iyon ang nakakuha ng kanyang atensyon. Isang tunog. Isang tunog na mas musika pa sa kahit anong awitin. Tawanan. Halakhak ng mga bata. Nanggagaling ito mula sa isang malaking sliding glass door na nakaharap sa isang malawak na hardin. Dinala siya ni Lola Elena palapit doon. At sa paglapit niya, bumagal ang mundo. Sa hardin, may 4 na maliliit na bata na naghahabulan sa damuhan. Isang batang lalaki ang tumatakbo habang hawak ang isang bola. Isang babae na may 2 tirintas ang buhok ang tumatawa ng malakas. 2 pa, isang lalaki at isang babae na magkamukhang magkamukha, ang nag-aagawan sa isang laruang kotse.
Apat na anghel. Napahawak si Thea sa kanyang dibdib. Huminto ang kanyang paghinga. Ang bawat tibok ng kanyang puso ay isang malakas na kalabog na naririnig niya sa kanyang mga tainga. Ang kanilang mga mukha. Ang kanilang mga ngiti. Ang kanilang mga mata. Nakikita niya ang sarili niya sa kanila. Nakikita niya ang mga mata niya sa batang babae na may tirintas. Nakikita niya ang hugis ng kanyang labi sa batang lalaki na may hawak na bola. 4 na taon. 4 na taon na mga gabing umiiyak siya hanggang sa makatulog, nag-imagine kung ano ang itsura nila. At ngayon, narito sila, isang dangkal na lang ang layo, pero parang 1,000 milya. Isang butil ng luha ang pumatak mula sa kanyang mata. Agad niya itong pinunasan, takot na may makakita. Ang kukulit nila, ano, sabi ni Lola Elena na may ngiti. Hindi makasagot si Thea. Tumango lang siya, habang ang kanyang mga mata ay nakakadena sa 4 na figura sa labas. Ito ang mga anak ko. Paulit-ulit na sinasabi ng kanyang isip. Mga anak ko. Biglang tumahimik ang paligid. Ang masayang tawanan ng mga bata ay napalitan ng katahimikan. Napansin ni Thea na lahat sila ay napatingin sa likuran niya. Naramdaman niya ang pagbabago sa hangin. Isang malamig na presensya ang biglang bumalot sa silid. Dahan-dahan siyang lumingon. At doon, nakatayo sa tuktok ng grandiosong hagdanan, ay isang lalaki. Si Marco Divilla. Mas matangkad siya sa personal. Mas matikas ang tindig. Ang suot niyang business suit ay tila hinulma para sa kanyang katawan. Ngunit ang mga mata niya iyon ang hindi nagbago. Malamig pa rin, walang emosyon, at tila kayang tumago sa kaluluwa ng sinumang titingnan niya. Naalala ni Thea ang mga mata na iyon sa ospital, noong una at huli nilang pagkikita. Ang mga matang iyon ay hindi tumingin sa kanya bilang isang tao, kundi bilang isang procedure. Dahan-dahan siyang bumaba ng hagdan, ang bawat hakbang ay may bigat at otoridad. Hindi man lang siya umiti sa mga bata. Ang kanyang mga mata ay dumaan lang kay Thea, na parang isa lamang siyang bagong kasangkapan sa bahay. Hindi niya siya nakilala. O baka ayaw lang siyang kilalanin. You must be the new nanny, sabi ni Marco, ang kanyang boses ay kasing lamig ng kanyang mga mata. Huminto siya sa harap ni Thea, ngunit ang tingin niya ay nakatuon sa isang lugar sa ibabaw ng balikat nito. Oo po, sir, nauutal na sagot ni Thea. Good. These are the rules, sabi niya, at walang anumang pasakalye, itinuro niya ang isang makapal na folder na nakapatong sa isang mesang gawa sa salamin. Read this. Memorize it, follow it, break any of the rules, and you're out. Understood? Understood po, sir. Kinuha ni Thea ang folder. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang binubuklat niya ito. Ang kanyang mga mata ay agad na napako sa unang pahina, sa unang-unang nakasulat na numero. Rule #1, bawal ang anumang hindi kinakailangang emosyonal na pakikipag-ugnayan sa mga bata. Ang iyong trabaho ay alagaan ang kanilang pisikal na pangangailangan, hindi ang kanilang emosyonal na kalagayan. Ang pagpapakita ng labis na pagmamahal ay mahigpit na ipinagbabawal. Naramdaman ni Thea na parang isang punyal ang sumaksak sa kanyang puso. Ipinagbabawal? Ipinagbabawal na mahalin ang sarili mong mga anak? Napatingin siya mula sa kontrata pabalik sa mukha ni Marco. Wala pa ring emosyon. Malamig. Malayo. Para sa kanya, isa lang itong transaksyon. At si Thea, ang babaeng nagdala sa mga anak niya sa loob ng 9 na buwan, ay isa lang empleyado na kailangang sumunod sa mga patakaran. Nagising si Thea sa isang silid na amoy bagong pintura at mamahaling air freshener. Ang malambot na kutson at malalaking unan ay kabaligtaran ng kanyang maliit at matigas na papag sa Quezon City. Para siyang nasa isang 5 bituing hotel, ngunit sa pagmulat niya ng mga mata at pagkakita sa kopya ng kontratang maingat niyang inilagay sa ibabaw ng bedside table, bumalik ang bigat sa kanyang dibdib. Rule #1, bawal ang anumang hindi kinakailangang emosyonal na pakikipag-ugnayan sa mga bata. Napabuntong hininga siya. Paano niya gagawin iyon? Paano ka mag-aalaga ng 4 na musmos na hindi mo gagamitin ang iyong puso? Pinilit niyang bumangon. Ang unang araw. Kailangan niyang patunayan kay Sir Marco Divilla na tama ang desisyon nitong kunin siya. Kailangan niyang patunayan sa kanyang sarili na kaya niya itong tiisin. Ang eksena sa dining hall ay parang isang pelikulang puno ng kaguluhan.
Ayoko niyan. Gusto ko ng hotdog, sigaw ni Mateo, ang isa sa kambal na lalaki, habang tinatabig ang plato ng scrambled eggs. Miguel took my cereal. Iyak naman ni Maria, ang batang babae na may tirintas. I'm not eating. It's yucky, sabi ni Maya, ang bunsong babae, habang magkasalubong ang mga kilay. Si Miguel naman, ang pinakatahimik sa apat, ay nagtatago sa ilalim ng mesa, kinakain ang cereal na inagaw niya kay Maria. Tatlong katulong ang nagkukumahog na habulin at suyuin ang mga bata, ngunit wala itong epekto. Napahawak si Thea sa kanyang sentido. Ito ang resulta ng isang bahay na puno ng mga utos ngunit kulang sa kalinga. Huminga siya ng malalim. Okay, stop, sabi niya sa isang boses na mahinahon, ngunit may sapat na otoridad para mapahinto ang lahat, pati na ang mga katulong. Lumingon sa kanya ang apat na pares ng mga mata. Gusto niyo ba ng kwento? Tanong ni Thea. Nagkatinginan ang mga bata. Dahan-dahang umiling si Mateo. Ayaw. Gusto ko ng hotdog. Sige, sabi ni Thea. Pero ang kwentong ito ay tungkol sa isang prinsipe na ayaw kumain ng itlog. Ang pangalan niya ay Prinsipe Mateo. Napatingin sa kanya si Mateo, biglang naging interesado. At mayroon siyang kapatid na prinsesa na inagaw ang pagkain ng kanyang kakambal. Patuloy ni Thea, nakatingin kay Miguel sa ilalim ng mesa. Dahan-dahang lumabas si Miguel. Sa loob ng 10 minuto, gamit ang isang kwentong bigla niyang inimbento, napakain ni Thea ang mga bata. Natahimik ang buong dining hall. Maging si Lola Elena, na nanonood mula sa pintuan ng kusina, ay napangiti. Naramdaman ni Thea ang isang mainit na kislap ng tagumpay sa kanyang puso. Kaya niya pala. Ngunit ang kislap na iyon ay agad na namatay nang marinig niya ang tunog ng mga takong napapalapit sa marmol na sahig. Mars, darling. I'm here. Isang babae ang pumasok sa dining hall. Isang babae na tila lumabas mula sa pabalat ng isang fashion magazine. Ang kanyang damit ay simple ngunit halatang mamahalin. Ang kanyang buhok ay perpektong nakaayos, at ang kanyang mukha ay may makeup na natural ngunit elegante. Lumapit ito kay Marco, na kanina patahimik na nagbabasa ng dyaryo sa dulo ng mesa, at niyakap ito ng mahigpit bago hinalikan sa pisngi. I missed you. Bella, sagot lang ni Marco, ngunit ibinaba niya ang kanyang dyaryo. Isang maliit na pagbabago, ngunit para kay Thea, napakalaki ng kahulugan. Pagkatapos ay lumingon si Isabella Bella Salvador kay Thea. Tiningnan siya nito mula ulo hanggang paa, at ang ngiti sa mga labi nito ay hindi umabot sa mga mata. So, you're the new help. Ang salitang key helpy ay tila isang sampal. Ako po si Alve Reyes. Ang bago nilang yaya, magalang na sagot ni Thea. I see, sabi ni Bella, at muling ibinalik ang atensyon kay Marco, na para bang si Thea ay isang hangin na dumaan lang. Ang buong umaga ay naging isang pagsubok sa pasensya ni Thea. Habang naglalaro ang mga bata, si Bella ay paikot-ikot, nagbibigay ng mga utos na hindi naman kasama sa trabaho niya. Yaya, pakikuha mo nga ako ng tubig. Yaya, ang sapatos ko, pakilinis. Nadumihan sa garden. Yaya, pakidala nitong mga magazine sa library. Bawat utos ay tinatanggap ni Thea nang walang reklamo, ngunit sa loob niya, kumukulo ang kanyang dugo. Ginagawa ito ni Bella para iparamdam sa kanya kung sino ang mas may kapangyarihan sa bahay na iyon. Ang pinakamasakit na bahagi ay nangyari noong tanghalian. Naglalakad si Thea papunta sa kusina nang harangin siya ni Bella na maihawak na kopita ng red wine. You know, you should really be more careful, sabi ni Bella sa isang boses na matamis ngunit may pahiwatig ng panganib. Madaling mapalitan ang mga katulad mo. At sa isang aksidenteng tipaggalaw, ibinuhos ni Bella ang laman ng kopita sa puting uniforme ni Thea. Ang matingkad na pulang mansa ay kumalat sa kanyang dibdib, parang isang sugat. Oops! Sorry, sabi ni Bella, ngunit ang ngiti sa kanyang mga mata ay nagsasabing sinadya niya iyon. Ang dumi mo tuloy tingnan. You should be more careful. Napayuko si Thea, nanginginig ang mga kamay. Naramdaman niya ang pag-init ng kanyang mga mata. Ayaw niyang umiyak sa harap ng babaeng ito. Sige po, ma'am. Magpapalit lang po ako. Tumalikod siya at mabilis na naglakad palayo, dala-dala ang kahihiyan at ang malamig, malagkit na pakiramdam ng alak sa kanyang balat. Gabi na nang matapos ang lahat ng kanyang gawain.
Ang katawan niya ay pagod na pagod at ang kanyang puso ay mabigat. Pagkatapos niyang linisin ang mansa sa kanyang uniforme at patulugin ang 4 na bata, pumasok siya sa kanyang kwarto at naupo sa gilid ng kama. Ito pa lang ang unang araw. Kakayanin niya ba ito? Para saan? Para sa perang pambayad utang. O para sa mga sandaling nakikita niya ang mga anak niya, kahit na hindi niya sila mayakap ng mahigpit. Napapikit siya at isang luha ang tuluyang pumatak. Bigla, narinig niya ang isang mahinang kaluskos sa pintuan. Dahan-dahan itong bumukas. Nakatayo doon si Maya, ang bunsong babae, hawak-hawak ang kanyang unan. Ang mga mata nito ay inaantok. Yaya Thea, bulong nito. Can't sleep here. I'm scared of the monster under my bed. Nalimutan ni Thea ang pagod. Nalimutan niya si Bella. Nalimutan niya ang kontrata. Lumuhod siya sa harap ng bata. Walang monster, sweetheart, sabi niya sa pinakamalambing niyang boses. Pero sige, dito ka matulog sa tabi ko. Inakay niya si Maya papunta sa kama. Humiga ang bata sa tabi niya, at sa isang iglap, niyakap siya nito ng mahigpit. Ang maliit at mainit na katawan nito ay tila isang gamot na humilom sa lahat ng sakit na naramdaman niya buong araw. Ito ang dahilan. Niyakap niya pabalik si Maya, ipinikit ang kanyang mga mata, at nilanghap ang amoy ng baby powder mula sa buhok nito. Sa sandaling iyon, naramdaman niya ang kapayapaan. Ngunit ang kapayapaan ay biglang nabasag. Tok! 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 Isang malakas at mariing katok sa pinto. Napamulat si Thea at ang puso niya ay biglang kumabog ng mabilis. Dahan-dahan siyang bumangon, iniwan ang natutulog na si Maya at binuksan ang pinto. Nakatayo doon si Marco de Villa, seryoso ang mukha, ang mga mata ay nakatutok hindi sa kanya, kundi sa batang mahimbing na natutulog sa kanyang kama. We need to talk, sabi ni Marco, ang boses niya ay mababa at walang anumang emosyon. Nakatayo si Marco sa labas ng pintuan ng kwarto ng bagong yaya, ang kanyang panga ay mariing nakatikom. Ang nakita niya ay isang malinaw na paglabag sa pinakauna at pinakamahalagang patakaran sa kontrata. Rule #1, bawal ang anumang hindi kinakailangang emosyonal na pakikipag-ugnayan. Ang pagpapatulog sa isa sa mga anak niya sa kama nito ay hindi lamang hindi kinakailangan, ito ay isang direktang pagsuway. Inihanda na niya ang kanyang sasabihin. Isang maikli ngunit matigas na paalala kung sino ang amo at kung sino ang empleyado. Babalaan niya itong huwag nang ulitin pa. Bubuksan na sana niya ang kanyang bibig para magsalita nang isang sigaw ang bumasag sa katahimikan ng gabi. Sir! Sir Marco, tulong! Ang sigaw ay nagmula sa isa sa mga katulong, puno ng takot at pagkasindak. Nawala ang lahat ng iniisip ni Marco. Ang galit niya ay napalitan ng kaba. Tumakbo siya patungo sa nursery room ng mga bata, kasunod si Thea na gulat din. Ang eksenang bumungad sa kanila ay puro kaguluhan. Si Mateo, ang isa sa kambal, ay nakahiga sa kanyang kama, nanginginig at nangingisay. Ang mga mata nito ay nakatingala at ang mga labi ay nagsisimula ng mangitim. Anong nangyayari? Sigaw ni Marco, ang kanyang boses ay umalinggaw sa buong silid. Hindi po namin alam, sir. Bigla na lang po siyang nagsisigaw at nangisay, sagot ng isang yaya, umiiyak sa takot. Si Bella, na nagising sa ingay, ay pumasok sa silid. Sa isang iglap, sumigaw ito nang makita si Mateo. Oh my God! What's happening to him? Do something. Call a doctor. Call an ambulance. Ang kanyang boses ay matinis at puno ng pagkasindak, ngunit wala itong ginawa kundi magturo at magutos. Nakadagdag lang ito sa gulo. Kinuha ni Marco ang kanyang cellphone, nanginginig ang kamay habang sinusubukang ideal ang numero ng kanilang pamilyang doktor. Ngunit bago pa niya magawa iyon, isang boses ang pumailan lang, mahinahon ngunit puno ng otoridad. Huwag niyo siyang hawakan ng mahigpit. Si Thea. Mabilis siyang lumapit sa kama ni Mateo, hindi pinapansin ang gulat sa mukha ng lahat. Itabi niya lahat ng unan at kumot sa paligid niya. Pakikuha ako ng bimpo na binasa sa maligamam na tubig, bilis. At i-record niyo kung gaano katagal ang pangingisay niya. Ang kanyang boses ay hindi nanginginig. Ang kanyang mga kilos ay tiyak. Walang pag-aalinlangan.
Inihiga niya si Mateo sa isang tagilid na posisyon, tinitiyak na walang nakabara sa bibig nito. Ang kanyang mga mata ay nakatutok sa bata, ang kanyang mukha ay puno ng pag-aalala, ngunit hindi takot. Napahinto si Marco. Ibinalik niya ang cellphone sa kanyang bulsa. Sa gitna ng kaguluhan, sa gitna ng pag-iyak ng mga katulong at pagsigaw ni Bella, ang babaeng ito na balak niyang tanggalin sa trabaho kanina lang ay ang tanging taong nakakaalam kung ano ang dapat gawin. Kumilos siya na para bang ginagawa na niya ito sa buong buhay niya. Nang matapos ang pangingisay na tumagal ng halos 2 minuto, si Thea na mismo ang bumuhat kay Mateo. Kailangan na natin siyang dalhin sa ospital. Ngayon na, sabi niya, nakatingin diretso sa mga mata ni Marco. Hindi iyon isang pakiusap. Iyon ay isang utos. At sa unang pagkakataon sa kanyang buhay bilang isang Devilla, sumunod si Marco nang walang tanong. Sa ospital, hindi umalis si Thea sa tabi ni Mateo. Kahit na naroon na ang mga nurse at doktor, ang kamay niya ay laging nakahawak sa maliit na kamay ng bata, o kaya ay dahan-dahang hinahaplos ang noo nito habang binubulungan ng mga salitang pampakalma. Si Marco ay nakatayo sa isang sulok, isang tahimik na tagamasid. Nakita niya ang lahat. Nakita niya kung paano kumalma si Mateo nang marinig ang boses ni Thea. Nakita niya kung paano tumingin ang mga nurse sa kanya nang may paghanga. Good thing you acted fast, sabi ng doktor kay Marco pagkatapos masuri si Mateo. Febrile seizure. Common in children, but dangerous if not handled properly. Her quick thinking prevented any complications. The way she positioned him and timed the seizure, she knew exactly what to do is she nurse. Tumingin si Marco kay Thea, na ngayon ay nakaupo sa tabi ng kama, inaantok ngunit pilit na lumalaban para manatiling gising para kay Mateo. She's their nanny, sagot ni Marco, at sa unang pagkakataon, ang salitang yaya ay parang hindi sapat. Parang mali. Naiwan silang tatlo sa pribadong silid. Si Mateo ay mahimbing nang natutulog, bumaba na ang lagnat. Si Thea naman ay tuluyan nang nakatulog sa upuan, ang kanyang ulo ay nakasandal sa gilid ng kama, ang isang kamay ay malapit pa rin sa kanyang anak. Pinagmasdan siya ni Marco. Sa ilalim ng malamyos na ilaw ng ospital, mukha siyang pagod na pagod. May mga maitim na bilog sa ilalim ng kanyang mga mata. Naalala niya ang mansa ng alak sa uniforme nito kanina, isang insidenteng paniguradong kagagawa ni Bella. Naalala niya ang pagsuway nito sa kanyang patakaran. Ngunit ang nakikita niya ngayon ay hindi isang pasaway na empleyado. Nakikita niya ang babaeng nagligtas sa kanyang anak. Napansin niyang bahagya itong nanginginig dahil sa lamig ng aircon. Ang nipis ng uniforme nito ay hindi sapat na proteksyon. Walang pag-aalinlangan, hinubad ni Marco ang kanyang mamahaling itim na coat. Dahan-dahan siyang lumapit, maingat na huwag gumawa ng ingay. Ipinatong niya ang coat sa mga balikat nito. Sa paggawa niya noon, dumaplis ang kanyang mga daliri sa kamay ni Thea na nakapatong sa kumot. Isang kuryente ang tila dumaloy sa kanyang braso. Isang kakaibang pakiramdam. Hindi ito ang pangkaraniwang kilig o paghanga. Ito ay isang bagay na mas malalim. Isang bagay na pamilyar. Mabilis niyang binawi ang kanyang kamay na parabang napaso. Napatingin siya sa sarili niyang palad, pagkatapos ay muling ibinalik ang tingin sa natutulog na babae. Ano iyon? Sinisikap niyang maging lohikal sa lahat ng bagay. Ang mga emosyon ay mga datos lamang na kailangang suriin. Ngunit ang naramdaman niya ay hindi maipaliwanag ng anumang datos. Pinagmasdan niyang mabuti ang mukha ni Thea. Sa unang pagkakataon, hindi niya ito tiningnan bilang empleyado o yaya. Tiningnan niya ito bilang isang tao. Nakita niya ang bakas ng pagod sa ilalim ng mga mata nito. Nakita niya ang bahagyang pagkunot ng noo nito kahit sa pagtulog na para bang may mabigat itong dinadala. Nakita niya ang determinasyon kanina, ang tapang na humarap sa krisis habang ang lahat ay nagkakagulo. Ang babaeng ito ay hindi simple. Ibinaling niya ang kanyang tingin sa anak niyang si Mateo. Mahimbing itong natutulog, payapa ang paghinga. Kung hindi dahil kay Thea, marahil ay nasa mas malubhang kalagayan ngayon ang bata. Utang niya sa babaeng ito ang kapayapaan ng loob na nararamdaman niya ngayon. Isang bagay na hindi kayang bilhin ng pera. Isang bagay na hindi kayang ibigay ni Bella. Muli siyang napatingin sa kamay ni Thea, ang kamay na dumampi sa kanya. Doon, sa ilalim ng malamyos na ilaw ng ospital, isang bagay ang pumukaw sa kanyang pansin.
Isang maliit at maputlang peklat sa kanyang pulsuhan. Isang manipis na linya, halos hindi na makita. Ngunit sa pagtitig niya rito, muli niyang naramdaman ang kakaibang pakiramdam. Ang pamilyar na pakiramdam. Saan na nga ba niya nakita ang peklat na iyon? Sinubukan niyang halungkatin ang kanyang alaala, ngunit wala siyang makita. Isang blankong pader. Ngunit naroon ang pakiramdam, isang malakas, hindi maipaliwanag na koneksyon sa maliit na markang iyon. Napailing si Marco. Pagod lang siguro ito. Ang stress ng buong gabi. Ngunit habang nakatayo siya roon, pinagmamasdan ang babaeng nagligtas sa kanyang anak, hindi niya maiwasang magtanong sa kanyang sarili. Ang lahat ng alam niya tungkol kay Althea Reyes ay ang mga impormasyon sa isang folder, isang ulila, nangangailangan ng pera, pumayag sa isang kontrata. Ngunit ang babaeng nasa harap niya ngayon ay tila ibang tao. Sino ka ba talaga, Althea Reyes? Ang tanong ay nanatili sa kanyang isipan, isang misteryong nagsisimula pa lamang mabuo, kasing lalim ng katahimikan sa silid ng ospital. Nagising si Thea sa isang pamilyar na amoy, ang mamahaling pabango ni Marco de Villa. Napamulat siya at agad na napaupo. Doon, sa kanyang mga balikat, nakasampay ang itim na coat ng amo. Ang init na bumalot sa kanya buong gabi ay nagmula pala rito. Mabilis niya itong hinubad na para bang isang ipinagbabawal na bagay, ngunit hindi niya maiwasang yakapin ito ng isang saglit, nilalanghap ang amoy na nagpapaalala sa gabing nagbago ang lahat. Paglabas nila ng ospital kinaumagahan, kasama ang isang malusog at masigla ng si Mateo, ang hangin sa pagitan nila ni Marco ay iba na. "Thank you, Althea," sabi ni Marco habang naglalakad sila papunta sa sasakyan. Iyon ang unang beses na tinawag siya nito sa kanyang pangalan. "Hindi Yaya, hindi ikaw." "Althea." "Trabaho ko po iyon, sir," sagot niya, nakayuko. "No," mariing sabi ni Marco na nagpahinto sa kanya. "What you did that was more than a job." "Thank you." Tumingin ito sa kanya, at sa unang pagkakataon, wala na roon ang lamig. Napalitan iyon ng isang bagay na hindi pa kayang pangalanan ni Thea. Paghanga? Paggalang? Kuryosidad? Ano man iyon, nagdulot iyon ng isang munting kislap ng pag-asa sa kanyang puso. Ang mga sumunod na araw ay puno ng maliliit ngunit makabuluhang pagbabago. Nagsimulang umuwi ng mas maaga si Marco mula sa opisina. Minsan, nadadatnan na lang siya ni Thea na nakaupo sa sahig ng playroom, sinusubukang buuin ang isang tore ng building blocks, kasama ang mga anak. Isang hapon, habang tinutulungan nila si Miguel at Mateo na buuin ang isang napakataas na tore, sabay nilang inabot ang iisang pulang bloke. Nagdikit ang kanilang mga kamay. Isang mainit na kuryente ang gumapang mula sa dulo ng daliri ni Thea pataas sa kanyang braso. Agad niyang binawi ang kanyang kamay, at napansin niyang ganoon din ang ginawa ni Marco. Nag-iwas sila ng tingin, parehong hindi alam ang sasabihin. Sa isang saglit, tila huminto ang oras at tanging ang mabilis na tibok ng kanyang puso ang kanyang naririnig. Ikaw na," sabi ni Marco, itinutulak ang bloke palapit sa kanya. Ang boses nito ay bahagyang paos. Mga sandaling tulad nito ang nagiging lihim na kayamanan ni Thea. Mga titig na tumatagal ng ilang segundo. Mga ngiting bihira niyang masilayan mula rito. Mga pagkakataong nag-uusap sila tungkol sa mga bata, ang mga paborito nilang pagkain, ang mga nakakatawa nilang ginagawa. Unti-unti, nakikita niya ang lalaki sa likod ng malamig na ang ama sa likod ng amo. Isang gabi, habang tinutulungan niya si Lola Elena sa kusina, ang matanda ay nagsalita. "Masaya akong makitang humingiti ulit si Sir Marco, Hisha," sabi nito habang nagpupunas ng mga plato. "Matagal na panahon din siyang ganyan." "Ganyan po?" tanong ni Thea. Tumingin sa kanya si Lola Elena, ang mga mata nito ay puno ng lungkot at pag-unawa. Simula nang mawala si Maam Clarissa. "Clarissa?" Tumango si Lola Elena. Ang kanyang yumaong fiance. Napakabait na bata. Ngunit lagi siyang malungkot. Nasawi siya sa isang car accident 5 taon na ang nakalipas. Simula noon, nagtayo ng pader si Sir Marco sa paligid niya. Naging abala sa trabaho. Nagpa siyang magkaanak mag-isa dahil ayaw na niyang masaktan ulit. Napahawak si Thea sa kanyang dibdib. Ngayon, naiintindihan na niya. Ang lamig ni Marco ay isang baluti. Ang mga patakaran niya ay isang panangga. Pinoprotektahan niya ang sarili niyang puso.
Pero ngayon patuloy ni Lola Elena at isang ngiti ang sumilay sa mga labi nito. Dahil sa'yo at sa mga bata, unti-unting gumuho ang pader na iyon. Nakikita ko ulit ang dating Marco. Huwag kang susuko sa kanya, Hija. Ang mga salita ni Lola Elena ay nagbigay ng bagong lakas kay Thea. Ang lakas na iyon ay mas lalo pang lumago nang mangyari ang hindi niya inaasahan. Sa hapagkainan, habang naghahapunan, biglang nagsalita si Maya. Mama Thea, can't have more juice, please. Natigilan ang lahat. Ang mga katulong ay napahinto sa pagsisilbi. Maging si Marco ay napatingin mula sa kanyang pagkain. Mama Thea. Paulit-ulit na umalingaw ang mga salitang iyon sa isip ni Thea. Ang sarap pakinggan. Isang musika na matagal na niyang gustong marinig. Napangiti siya, isang ngiting hindi niya napigilan. Of course, baby. Ngunit ang musika sa kanyang tenga ay biglang naputol ng isang matinis na kalansing. Nalaglag ni Bella ang kanyang tinidor. Ang mukha nito ay hindi maipinta. Ang ngiti sa mga labi nito ay naglaho, napalitan ng isang ekspresyong puno ng galit at pagkasuklam. Tiningnan siya nito na parabang isa siyang magnanakaw na nahuli sa akto. Pagkatapos ng hapunan, habang nag-aayos si Thea ng mga laruan, nilapitan siya ni Bella. Walang ibang tao sa paligid. Listen to me, you worthless thing, bulong ni Bella, ang boses ay puno ng kamandag. You can fool the old woman and you can fool the kids. Pero hindi ako. I know what you are. Isa kang desperada na ahas. At sisiguraduhin kong sa susunod, sa kalsada ka na ulit pupulutin. Hindi na tinag si Thea. Tumingin siya diretso sa mga mata ni Bella. Hindi po ako natatakot sa inyo. Isang ngisi ang gumuhit sa labi ni Bella. You should be. Tumalikod ito at naglakad palayo, kinuha ang cellphone mula sa kanyang bag. Hindi man narinig ni Thea, ngunit sa pagdaya ni Bella, iisang utos lang ang binitiwan nito sa kausap sa kabilang linya. I want you to find out everything about Olve Reyes. Her family, her past, her debts, everything. Just don't care how much it costs. Kinagabihan, habang inaayos ni Thea ang mga libro sa maliit na library, naramdaman niya ang presensya ni Marco sa kanyang likuran. Naghahanap siya ng isang libro sa pinakamataas na estante, ngunit hindi niya ito maabot. Trying to reach for something, isang malalim na boses ang bumulong mula sa kanyang likuran. Napatalon si Thea sa gulat. Napakalapit ni Marco. Isang dangkal na lang ang pagitan nila. Hindi siya sumagot. Sa halip, lumapit pa ito. Ang dibdib nito ay halos dumikit na sa kanyang likod. Inabot nito ang libro sa itaas ng kanyang ulo. Naramdaman ni Thea ang hininga nito sa kanyang liig, at ang buo niyang katawan ay tila na kuryente. Here, sabi ni Marco, ang boses ay mababa at paos, habang inaabot sa kanya ang libro. Hawak niya ang libro, ngunit hindi iyon ang nasa isip niya. Ang nasa isip niya ay ang init ng katawan nito, ang amoy ng pabango nito, ang pakiramdam na tila sila lang dalawa ang tao sa buong mundo. Nakatayo si Marco sa kanyang opisina, nakatanaw sa malawak na syudad mula sa salaming bintana, ngunit hindi ang mga nagtataasang gusali ang kanyang nakikita. Ang nakikita niya ay ang mukha ni Thea nang iabot niya rito ang libro. Ang pagkagulat sa mga mata nito. Ang pamumula ng mga pisngi nito. Ang paraan kung paano nito mabilis na kinuha ang libro at yumuko, na parabang nahihiya. Ang mga imaheng iyon ay nagdulot ng isang bagay na matagal nang hindi nararamdaman ni Marco, kagalakan. Isang simpleng kagalakan. Napangiti siya. Isang totoong ngiti. At sa sandaling iyon, nagdesisyon siya. Kinuha niya ang telepono at tinawagan ang kanyang sekretarya. Cancel all my meetings for tomorrow. All of them. Yes, even the one with the board. Tell them it's a family emergency. Sir, is everything okay? Tanong ng nag-aalalang sekretarya. Everything is perfect, sagot ni Marco, at ibinaba ang telepono bago pa man ito makasagot. Kinabukasan, sa halip na ang kanyang driver, si Marco mismo ang naghihintay sa labas ng mansyon, nakasandal sa kanyang Range Rover. Ang mga bata, na bihis, ay nagtatakbuhan palabas, tuwang-tuwa. Where are we going, Papa? Tanong ni Maria. We're going on to picnic, sagot ni Marco at ginulo ang buhok ng anak. Nang lumabas si Thea, suot ang simpleng puting t-shirt at maong, natigilan ito.
Sir, akala ko po may meeting kayo ngayon? As cancel them, sabi ni Marco at ninisyan ito. Get in. You're coming with us. Ang buong araw ay parang isang panaginip para kay Thea at isang paggising para kay Marco. Pumunta sila sa isang pribadong parke sa Tagaytay. Habang ang mga bata ay naglalaro sa damuhan, naupo sila ni Thea sa isang picnic blanket, pinapanood ang mga ito. Naghahabulan ang mga bata. Nagtatawanan. At sa gitna ng lahat, si Thea ay nakangiti, isang ngiting nagmumula sa puso. Ang ngiting iyon, para kay Marco, ay mas maganda pa kaysa sa tanawin ng Taal Volcano. Tell me about yourself, Thea, sabi ni Marco, sinisira ang katahimikan. Napalingon sa kanya si Thea, bahagyang nagulat. Wala naman pong masyadong kwento ang buhay ko, sir. Stop calling me sir. It's Mars, sabi niya. And I'm sure there is. Where did you learn to handle Caesar like that? Napayuko si Thea. Ang nanay ko po nagkaroon din siya ng karamdaman dati. Natutunan ko po sa pag-aalaga sa kanya. Ang kanyang boses ay bahagyang nanginig. Isang pader ang tila muling bumalot sa kanya. Hindi na nagpumilit si Marco. Ngunit sa halip na ituloy ang pagtatanong, ginawa niya ang isang bagay na hindi niya inaasahan. Dahan-dahan, inabot niya ang kamay ni Thea. Nagulat si Thea, ngunit hindi nito binawi ang kamay. Magkahawak ang kanilang mga kamay habang pinapanood ang mga anak nila na naglalaro sa ilalim ng araw. Walang nagsasalita. Hindi na kailangan. Sa sandaling iyon, ang katahimikan ay puno ng mga salitang hindi kayang bigkasin. Naramdaman ni Marco ang isang kapayapaan na hindi niya naramdaman sa loob ng maraming taon. Ito ang pamilya. Hindi ang perpektong larawan na gusto niyang ipakita sa mundo. Kundi ito. Ang magulong tawanan, ang mga simpleng sandali, ang kamay ng babaeng ito na perpektong nakahimlay sa kanyang palad. Nang magsimulang dumilim, pinatulog nila ang mga bata sa isang malaking tent na dala nila. Pagod sa maghapong paglalaro, agad silang nakatulog. Naiwan silang dalawa ni Thea sa labas, nakaupo sa ilalim ng mga bituin. Thea, sabi ni Marco, ang kanyang boses ay seryoso. Humarap ito sa kanya, ang mga mata nito ay kumikinang sa liwanag ng buwan. Ngi. Magsasalita pa sana siya. Sasabihin na sana niya. Ang mga salitang matagal nang nakakulong sa kanyang dibdib. Sasabihin na sana niya kung gaano siya kasaya kapag kasama ito. Dahan-dahan siyang lumapit. Ang kanyang mga mata ay nakatitig sa mga labi nito. 1 pulgada na lang ang layo. Naramdaman niyang hindi ito umiiwas. Hinihintay nito. At sa sandaling iyon, sa gitna ng katahimikan ng gabi, isang tunog ang bumasag sa lahat. Ang ringtone ng kanyang cellphone. Napasumpa si Marco sa kanyang isipan. Sino ang tumatawag sa ganitong oras? Binaliwala niya ito. Ngunit patuloy itong tumunog. Sagutin niyo na po, Mars. Baka importante, sabi ni Thea, bahagyang lumayo. Napabuntong hininga si Marco at kinuha ang telepono. Si Bella. What is it, Bella? Iritadong tanong niya. Mars, thank God you answered, sabi ni Bella sa kabilang linya, ang boses nito ay puno ng peking pag-aalala. I'm so sorry to bother you, darling, pero kailangan mong malaman to. Know what? It's about your precious nanny. Ang yaya mo, sabi ni Bella, may diin sa salitang yaya. Alam mo ba kung bakit siya pumayag na magtrabaho para sa'yo? Alam mo ba kung bakit siya ganyan kabait sa mga bata? Napakunot ang noo ni Marco. What are you talking about? Mars, we need to talk. Nabaon siya sa utang at ginagamit ka lang niya. Tumahimik si Marco. Utang. Ang salitang iyon ay parang isang dagitab na gumising sa bahagi ng kanyang utak na laging nag-iingat, ang bahaging laging nagdududa. Naalala niya ang impormasyon sa file ni Thea, ang dahilan kung bakit ito pumayag sa surrogacy contract noon. Pera. May mga utang siyang milyon-milyon, Mars. Iniwan ng mga magulang niya. Kaya pala siya desperada. Kaya pala siya nagpapakitang gilas sa iyo at sa mga bata. She's playing you. She's after your money, patuloy ni Bella, ang bawat salita ay tila isang laso na dahan-dahang kumakalat sa kanyang sistema.
Tumingin si Marco kay Thea, na nakaupo ilang talampakan lang ang layo, nag-aalalang nakatingin sa kanya. Ang mukha nito, na kanina lang ay nagbibigay sa kanya ng kapayapaan, ngayon ay biglang naging mukha ng isang estranghero. Ang pagiging mahusay nito sa pag-aalaga kay Mateo. Ang pagiging malambing nito sa mga bata. Ang mga ngiti nito. Ang mga titig nito. Lahat ba iyon ay isang pag-arte lang? Isang kalkuladong plano para makuha ang kanyang tiwala at ang kanyang pera. Ang mainit na pakiramdam sa kanyang dibdib ay biglang napalitan ng isang nanunuot na lamig. Ang pader na unti-unti nang gumuho ay muling itinayo, mas mataas at mas matibay kaysa dati. "Where did you get this information?" tanong ni Marco, ang boses niya ay naging malamig at walang emosyon. "It doesn't matter where I got it, Mars. Ang mahalaga, totoo ito. I have the documents to prove it. I'm doing this because care about you. I don't want to see you get hurt via some low-life gold digger." Gold digger. Ang mga salitang iyon ay tumatak sa isipan ni Marco. Iyon ang pinakamalaki niyang takot. Ang magtiwala sa isang taong ang habol lang pala ay ang kanyang yaman. "I have to go," sabi ni Marco at ibinaba ang telepono nang hindi na nagpapaalam. "Mars? May problema ba?" nag-aalalang tanong ni Thea. Lumapit sa kanya. Hindi siya tiningnan ni Marco. Ang mga mata niya ay nakatuon sa kadiliman ng gabi. Ang magic ng sandali ay naglaho, napalitan ng isang mapait na katotohanan, o kung ano ang inaakala niyang katotohanan. "Get the kids. We're leaving," sabi niya, ang boses ay kasing lamig ng hangin sa Tagaytay. Pero ang mga bata ay mahimbing na natutulog, katwiran ni Thea. "I said, we're leaving," sigaw ni Marco, at sa unang pagkakataon, nakita ni Thea ang galit sa mga mata nito, isang galit na nakatutok sa kanya. Napaatras si Thea, takot at nalilito. Ang lalaking kanina lang ay malapit nang humalik sa kanya, ay biglang naging isang halimaw. Ano ang nangyari? Ano ang sinabi ni Bella sa telepono? Walang imik, sinunod niya ang utos. Ginising nila ang mga batang inaantok at nagrereklamo. Ang masayang pagtatapos ng isang perpektong araw ay naging isang tahimik at tensyonadong pag-uwi. Sa buong biyahe pabalik walang nagsalita. Si Marco ay nagmamaneho ng mabilis, ang mga kamay ay mahigpit na nakahawak sa manibela. Si Thea naman ay nakaupo sa tabi niya, yakap-yakap ang sarili, sinusubukang pigilan ang mga luhang nagbabadyang tumulo. Ang pangakong kanina lang ay tila nabubuo sa kanilang mga puso ay napako, nabalot ng kasinungalingan. Tahimik ang mansyon nang makauwi sila, ngunit ito ay isang katahimikang mabigat at nakakabingi. Maingat na inihiga ni Thea ang mga natutulog na bata sa kanilang mga kama, hinahalikan ang bawat isa sa noo na para bang iyon na ang huli. Ang kanyang puso ay isang malaking sugat na patuloy na dinudugo. Ano ang nangyari? Ang init ng mga titig ni Marco kanina ay napalitan ng nagielong galit. Ang mga kamay nitong humawak sa kanya ng buong lambing ay ang syaring mga kamay na mahigpit na humawak sa manibela sa sobrang galit. Pagkatapos niyang mag-ayos sa nursery, nagpasya siyang kausapin ito. Kailangan niyang malaman. Naabutan niya si Marco sa opisina nito. Nakatalikod ito, nakatingin sa bintana. Ang ilaw lamang mula sa isang maliit na table lamp ang nagsisilbing liwanag sa silid, na lumilikha ng mahahabang anino. "Mars," tawag niya, mahina ang boses. "Pwede ba tayong mag-usap?" Dahan-dahan itong humarap. Ang mukha nito ay isang maskara ng galit at pagkasuklam. Sa isang iglap, naramdaman ni Thea ang takot. Hindi ito ang Marco na nakasama niya sa picnic. Ito ang Marco de Villa na kinatatakutan ng lahat sa business world. "Mag-usap," sabi nito, ang boses ay mababa at puno ng panunuya. "Tungkol saan, Althea?" "Tungkol sa kung paano mo ako niloloko." "Niloloko?" "Hindi kita maintindihan," nalilitong sagot ni Thea. Isang mapait na tawa ang kumawala sa bibig ni Marco. Lumapit ito sa kanyang mesa at may kinuha. Isang folder. Ang parehong folder na ibinigay sa kanya ni Bella kanina lang pagka-uwi nila. Ibinato niya ito sa mesa sa harap ni Thea. Kumalat ang mga papel. Mga bank statement. Mga demand letter. Mga papeles ng utang na may pangalan ng kanyang mga magulang. Ang buong kasaysayan ng kanyang paghihirap nakalantad. "Ayan," sigaw ni Marco. "Huwag ka nang magpanggap. Alam ko na ang lahat."
Ang pagiging mabait mo, ang pag-aalaga mo sa mga anak ko lahat yan parte ng plano mo, di ba? Isang malaking palabas para makuha ang tiwala ko, para makuha ang pera ko. Napaatras si Thea na para bang sinampal. Ang kanyang mga lihim, ang kanyang kahihiyan, nakalatag sa harapan niya. Hindi totoo yan. Hindi totoo. Ang boses ni Marco ay umalinggaw sa buong silid. Lumapit ito sa kanya, ang mga matay nag-aapoy sa galit. Nakalimutan mo na ba? Pumayag ka noon na ipagbuntis ang mga anak ko dahil sa pera. At ngayon, bumalik ka rito, hindi para sa kanila, kundi para sa pera ulit. You are nothing but desperate, lying gold digger. Ang bawat salita ay isang punyal na bumaon ng malalim sa puso ni Thea. Gold digger. Ang sakit. Ang sakit-sakit pakinggan. Pinilit niyang magsalita. Pinilit niyang ipagtanggol ang sarili. May mga utang ako. Pero ang pagmamahal ko sa mga bata totoo yon. Ang nararamdaman ko di. Ang nararamdaman mo, putol ni Marco, tumatawa ng mapakla. Magkano? Magkano ang presyo ng nararamdaman mo, ha, Althea? Magkano ang halaga ng pag-ibig mo? Lumakad ito papunta sa isang malaking painting sa dingding, itinabi ito, at bumungad ang isang safe. Binuksan niya ito, kumuha ng isang makapal na bundle ng pera, at bumalik sa harap ni Thea. Ang kanyang mga mata ay puno ng paghamak. Ang mukha niya ay puno ng pandidiri. At ginawa niya ang isang bagay na hinding-hindi malilimutan ni Thea. Ibinato niya ang pera sa mukha nito. Kumalat ang mga tig-1,000 piso sa hangin, dahan-dahang bumabagsak sa sahig na parang mga tuyong dahon sa taglagas. Ang ilan ay tumama sa kanyang mukha, sa kanyang dibdib. Ang bawat piraso ng papel ay isang sampal, isang insulto. Is this what you want? Sigaw ni Marco, halos mangiyak sa galit. Ayan. Pera. Kunin mo. Kunin mo lahat at umalis ka na sa pamamahay ko. Get out of my house. Nakatayo lang si Thea, hindi gumagalaw. Ang mga luha ay malayang dumadaloy sa kanyang mga pisngi, ngunit ang kanyang mukha ay blanko. Ang sakit ay napakalalim, na tila manhid na ang buo niyang katawan. Ang pera ay nasa paanan niya. Ang sagot sa lahat ng kanyang problema. Ang kalayaan mula sa kanyang mga utang. Ngunit sa pagtingin niya rito, hindi kalayaan ang nakikita niya, kundi isang kulungan. Ang patunay na sa mata ng lalaking minamahal niya, wala siyang halaga. Isa lang siyang kalakal na pwedeng bilhin. Dahan-dahan siyang tumingala, tiningnan si Marco diretso sa mga mata. Wala na ang takot. Wala na ang pagkalito. Ang naroon na lang ay isang basag na puso at isang bigong pag-ibig. Hindi pera ang kailangan ko, sabi niya, ang boses niya ay basag ngunit may diin. Ang bawat salita ay puno ng sakit na nararamdaman niya. Tumalikod siya. Hindi niya pinulot ang pera. Hindi niya kinuha kahit isang piraso. Naglakad siya palayo, bawat hakbang ay mabigat. Iniwan niya si Marco na nakatayo sa gitna ng silid, napapaligiran ng perang nagkalat sa sahig, at ng isang katahimikang mas maingay pa kaysa sa lahat ng sigaw niya kanina. Isang katahimikang puno ng pagsisisi na hindi pa niya nararamdaman. Nang umalis si Thea sa kanyang opisina, hindi agad gumalaw si Marco. Nakatayo lang siya roon, pinakikinggan ang papalayo nitong mga hakbang hanggang sa tuluyan ng maglaho ang tunog. Ang nanatili na lamang ay ang nakakabinging katahimikan at ang mga piraso ng perang nagkalat sa sahig. Ang pera na hindi nito pinulot. Napatingin siya sa mga ito. Ang simbolo ng kanyang kapangyarihan. Ang sandata na ginamit niya para saktan ito. Ngunit sa pagtanggi nitong kunin iyon, ang sandata ay tila bumalik at sa kanya tumama. Kung pera lang ang habol nito, bakit niya iniwan? Kung isa lang siyang gold digger, hindi ba ito ang eksaktong gusto niya? Isang maliit na binhi ng pagdududa ang itinanim sa kanyang isipan. Ngunit mabilis niya itong iwinaksi. Galit. Pagmamataas. Iyon ang pinili niyang maramdaman. Tama lang ang ginawa niya. Pinoprotektahan lang niya ang kanyang sarili at ang kanyang mga anak. Kinaumagahan, maaga siyang bumaba. Inaasahan niyang makikita si Thea na umiiyak, na nagmamakaawa. Ngunit hindi. Naabutan niya itong tahimik na nag-iimpake ng kanyang ilang gamit sa isang maliit na bag. Ang mukha nito ay maputla at ang mga mata ay bahagyang maga, ngunit walang luha. Mayroon itong dignidad sa kanyang pananahimik na mas lalong nagpagulo sa isipan ni Marco.
Pagkatapos mag-impake, hindi ito tumingin sa kanya. Dumiretso ito sa nursery. Sumunod si Marco, nanonood mula sa bahagyang nakaawang na pinto. Naabutan ni Thea ang mga bata na kagigising pa lang. Mama Thea, masayang bati ni Maya, tumatakbo para yakapin ang kanyang mga binti. Yumuko si Thea at niyakap ng mahigpit ang apat na bata, isa-isa. Hinaplos niya ang buhok ni Mateo, pinisil ang pisngi ni Miguel, inayos ang tirintas ni Maria, at hinalikan sa noo si Maya. Mama then needs to go somewhere far away, sabi niya, at sa unang pagkakataon, narinig ni Marco ang pagbasag sa boses nito. Pero kahit nasaan man ako, lagi ninyong tatandaan. Huminto ito, huminga ng malalim para pigilan ang pag-iyak. Mama, they will always love you. Always. Are you coming back? Tanong ni Miguel, ang pinakatahimik sa kanila, habang nakahawak sa lailayan ang damit ni Thea. Isang luha ang pumatak mula sa mata ni Thea at bumagsak sa ulo ni Miguel. Agad niya itong pinunasan. I love you, iyon na lang ang naisagot niya. At tumalikod na siya. No. Mama Thea, don't go, sigaw ni Maria at nagsimula na itong humagulgol. Don't leave us, Mama, sigaw ng kambal, at lahat sila ay tumakbo para yakapin siya. Humahawak sa kanyang mga binti, sa kanyang mga braso, ayaw siyang paalisin. Ang eksenang iyon ay isang kutsilyong dahan-dahang tumatarak sa puso ni Marco. Nakita niya kung paano napapikit si Thea sa sakit, kung paano nito kinagat ang kanyang labi para hindi humagulgol. Dahan-dahan nitong inalis ang mga kamay ng mga bata at mabilis na lumabas ng silid, hindi na lumingon pa. Iniwan nito ang apat na batang umiiyak ng buong pait. Nang dumaan si Thea sa harap ni Marco, hindi siya nito tiningnan. Dumiretso ito sa pinto. Si Lola Elena, na nakatayo sa maihagdanan at nasaksihan ang lahat, ay tumingin kay Marco. Ang mga mata ng matanda ay puno ng lungkot at pagsisisi para sa kanya. Sinira mo ang isang magandang bagay, Sir Marco, sabi nito sa isang mahinang boses, bawat salita ay isang dagok sa kanyang pagkatao. Sinira mo ang tanging bagay na nagpabalik ng ngiti sa mga labi mo at ng tunog ng tawanan sa pamamahay na ito. Pagkaalis ni Thea, ang mansyon ay tila namatay. Ang masayang sigawan ng mga bata ay napalitan ng nakakabinging katahimikan na paminsan-minsan ay binabasag ng kanilang mga hikbi. Pumasok si Marco sa nursery. Nakita niya ang kanyang apat na anak, magkakayakap sa isang sulok, umiiyak. Hawak-hawak ni Maya ang isang luma at medyo gasgas ng manika, ang manikang ibinigay ni Thea noong unang araw nito. Sinubukan niyang lumapit. Stop crying. Papa's here. Ngunit lalo lang silang umiyak. We want Mama Thea. We want Mama Thea. Napaatras si Marco. Sa sandaling iyon, naintindihan niya. Hindi niya kayang punan ang puwang na iniwan ni Thea. Dahil ang hinahanap ng mga anak niya ay hindi isang amo, hindi isang provider. Ang hinahanap nila ay isang ina. Kinagabihan, hindi siya mapakali. Nagpabalik-balik siya sa kanyang opisina. Ang imahe ng umiiyak niyang mga anak ay hindi maalis sa kanyang isipan. Ang mga salita ni Lola Elena ay umuulit-ulit sa kanyang tainga. Sinira mo ang isang magandang bagay. Napaupo siya sa kanyang upuan, napasabunot sa sariling buhok. Tama ba ang ginawa niya? Pumasok siya sa dating kwarto ni Thea. Malinis na ito na para bang walang sinumang tumira roon. Ngunit may isang bagay na naiwan. Isang maliit, itim na notebook na nahulog siguro sa ilalim ng kama nang mag-impact ito. Kinuha niya ito. Mukha itong isang lumang diary. Dala ng kuryusidad at ng isang hindi maipaliwanag na puwersa, binuksan niya ito. Ang unang pahina ay may petsa, ang araw na dumating si Thea sa mansyon. Ang sulat kamay nito ay pambabae, bahagyang paikot ngunit malinaw. Araw 1, nakita ko na ulit ang mga anak ko. Ang sakit pero ang saya. Ang 4 na anghel na nagmula sa akin. Hindi nila ako kilala, pero kilalang kilala sila ng puso ko. Kailangan kong maging matatag. Kailangan kong tiisin ang lahat para sa kanila, kahit na ang pagiging malayo sa kanila habang napakalapit. Napahinto si Marco sa pagbabasa. Ang puso niya ay nagsimulang kumabog ng mas mabilis. Ipinagpatuloy niya. Ang bawat pahina ay isang talaan ng mga araw nito sa mansyon. Araw 3, galit sa akin si Sir Marco. Nakita niyang katabi kong matulog si Maya.
Paano ko sasabihin na ang yakap ng anak ko ang tanging bagay na bumubuhay sa akin? Araw 8, nagkasakit si Mateo. Sa unang pagkakataon, nakita ko ang pag-aalala sa mga mata ni Sir Marco. Hindi lang para sa anak niya, kundi para na rin sa akin. O baka guni-guni ko lang iyon. Araw 15, Mama Thea. Tinawag nila akong Mama Thea. Ito na yata ang pinakamasayang araw ng buhay ko. Kahit pagalit na galit si Maam Bella. Handa akong tiisin ang lahat, marinig ko lang ulit ang mga salitang iyon. Ang bawat salita ay isang patunay. Isang katotohanang sinubukan niyang itanggi. Ang pagmamahal nito ay hindi isang palabas. Ito ay totoo. Mas totoo pa kaysa sa perang ibinato niya sa mukha nito. Isang malaking kirot ng pagsisisi ang bumalot sa kanya. Napakatanga niya. Naging bulag siya sa galit at pagdududa na itinanim ni Bella sa kanyang isipan. Ipinagpatuloy niya ang pagbabasa, ang kanyang mga kamay ay nanginginig. Dumating siya sa huling isinulat nito, noong gabi ng picnic. Araw 25, niyaya niya kami sa isang picnic. Buong araw, para kaming isang tunay na pamilya. Hinawakan niya ang kamay ko. Tinitigan niya ako na para bang ako ang pinakamagandang babae sa mundo. Aaminin ko, nahulog na ako. Matagal na. Nahulog ako sa ama ng mga anak ko. Hahalikan na sana niya ako pero tumawag si Maam Bella. At lahat ay nagbago. Napasuntok si Marco sa pader. Tanga! Tanga, sigaw niya sa kanyang sarili. Ang sakit ng kanyang kamao ay walang-wala kumpara sa sakit ng kanyang pagsisisi. Paano niya nagawa iyon? Paano niya nagawang saktan ang babaeng nagbigay ng kulay sa kanyang madilim na mundo? Ang babaeng minahal ng kanyang mga anak? Ang babaeng minamahal niya? Inamin niya sa wakas. Mahal niya si Thea. At ngayon wala na ito. Pinalayas niya. Ipinagtabuyan. Dali-dali niyang kinuha ang kanyang cellphone. Tatawagan niya ito. Hihingi siya ng tawad. Luluhod siya kung kinakailangan. Ngunit habang kinukuha niya ang cellphone, ang kanyang mga mata ay napadpad sa huling pangungusap sa diary ni Thea. Isang pangungusap na hindi niya napansin kanina. Ang sakit isipin na ang lalaking minamahal ko ngayon ay ang anak ng taong sinisisi ng pamilya ko sa pagkamatay ng aking ama. Napahinto si Marco. Ang buo niyang mundo ay tila gumuho. Anak ng taong sinisisi ng pamilya ko sa pagkamatay ng aking ama. Hindi. Hindi maaari. Nanginginig, binuklat niya ang huling pahina ng diary. May nakasuksok doon na isang luma at lukot na larawan. Isang larawan ni Thea noong bata pa ito, kasama ang kanyang mga magulang. Masaya sila sa larawan. Ngunit hindi ang ngiti nila ang nakakuha ng pansin ni Marco. Kundi ang mukha ng ama ni Thea. Isang mukha na hinding-hindi niya malilimutan. Ang mukha na nakita niya sa police report 5 taon na ang nakalipas. Ang mukha na laging bumabalik sa kanyang mga bangungot. Ang mukha ng truck driver na pumatay kay Clarissa. Bumalik si Thea sa kanyang maliit at masikip na apartment sa Quezon City. Ang bawat sulok ay isang paalala ng buhay na sinubukan niyang takasan. Ang amoy ng alikabok at kalungkutan ay tila yumayakap sa kanya. Wala na siya sa mansyon. Wala na siya sa tabi ng kanyang mga anak. Nakatulala lang siya sa isang sulok, yakap-yakap ang kanyang mga tuhod. Tapos na. Tinanggap na niya. Pinalayas siya dahil sa pera. Iyon ang tingin sa kanya ni Marco. Isang mukhang pera. Isang manloloko. Masakit, pero iyon na ang katotohanan. Ang tanging magagawa na lang niya ay tanggapin ito at subukang magsimula muli. Kinabukasan, habang nag-iisip siya kung saan kukuha ng pamasahe para umuwi sa probinsya, tumunog ang kanyang cellphone. Isang hindi rehistradong numero. Hello, is this Edith Olve Reyes? Tanong ng isang formal na boses babae. Sino po ito? I'm the personal assistant of FS Isabella Salvador. Pinapatawag ka niya para kunin ang iyong final pay. May iniwan din daw si Sir Marco na separation pay para sa iyo. Please meet her at the Azure Restaurant tonight at Pitosef. Final pay. Separation pay. Ang mga salita ay parang sampal. Ganoon na lang iyon. Bayad para sa kanyang serbisyo. Bayad para sa kanyang basag na puso. Ayaw na sana niyang pumunta.
Ayaw na niyang makita ang mukha ni Bella. Ngunit kailangan niya ng pera. Para sa sarili niya. Para makalayo. Ito na ang huling ugnayan niya sa pamilyang De Villa. Pagkatapos nito, tapos na talaga. Sige po. Pupunta po ako, sagot niya, ang boses ay walang buhay. Ang larawan. Ang mukha. Hindi maalis sa isipan ni Marco ang mukha ng ama ni Thea. Antonio Reyes. Ang pangalan sa police report. Ang pangalan na sumira sa buhay niya. Hawak-hawak niya ang diary ni Thea sa isang kamay at ang lumanyang kopya ng police report sa kabilang kamay. Ang pagmamahal at ang pagkamuhi. Ang dalawang emosyon ay naglalaban sa loob ng kanyang dibdib, pinupunit siya sa dalawang magkaibang direksyon. Mahal siya ni Thea. Totoo iyon. Nararamdaman niya iyon sa bawat salitang nakasulat sa diary. Ngunit anak siya nang pumatay kay Clarissa. Katotohanan din iyon. Isang katotohanang hindi niya matatakasan. Lahat ng ito ang paglapit nito sa kanya, ang pagpasok nito sa buhay niya isang malaking, kalunos-lunos na pagkakataon lang ba? O isang plano? Ang huling pangungusap sa diary anak ng taong sinisisi ng pamilya ko sa pagkamatay ng aking ama. Anong ibig sabihin noon? Sa gitna ng kanyang pagkalito, tumunog ang kanyang cellphone. Si Bella. Mars, darling. I have to see you. Now, sabi nito, ang boses ay puno ng pagkaapurahan. I'm not in the mood, Bella. You have to be. May ipapakita ako sa'yo. Ang huling piraso ng puzzle. Ang bagay na magpapatunay na tama ako sa lahat ng sinabi ko tungkol sa yaya mo. Meet me at the Azure Restaurant. 7:00. Be there. Binabaan siya nito ng tawag. The Azure Restaurant. Ang lugar kung saan sila madalas mag-date noon. Ngayon, parang magiging lugar ito ng isang paglilitis. Nagpa siya si Marco. Pupunta siya. Kailangan niyang malaman ang lahat. Kailangan niyang harapin si Thea. Kailangan niyang marinig mula mismo sa bibig nito ang buong katotohanan. Meeting at the Azure. Dumating si Thea sa restaurant, naiilang sa kanyang simpleng bestida. Ang lugar ay mamahalin at tahimik. Nakita niya si Bella na nakaupo sa isang table sa isang pribadong sulok, nakangiti na parang isang reyna. Nang makalapit siya, doon niya napansin na may isa pang taong parating. Si Marco. Nanlamig ang buo niyang katawan. Bakit ito nandito? Akala niya ba? Umupo si Marco sa kanilang mesa, hindi tumitingin kay Thea. Ang mukha nito ay hindi mabasa, isang blankong pader. Good. You're both here, sabi ni Bella, na tila nagagalak sa tensyon. Let's get straight to the point. May inilabas si Bella mula sa kanyang mamahaling bag isang folder. Ang parehong folder na naglalaman ng mga utang ni Thea. Ngunit mayroon pa itong idinagdag. Dahan-dahan niyang inilabas ang isang luma at medyo naninilaw ng kopya ng isang police report. Inilapag niya ito sa gitna ng mesa. Mars, darling, sabi ni Bella, ang boses ay puno ng peking awa. Alam kong masakit ito. Pero kailangan mong malaman kung sino talaga ang babaeng pinapasok mo sa bahay mo, sa buhay ng mga anak mo. Tumingin si Bella kay Thea, isang ngiting tagumpay ang nasa mga labi. And you, Miss Olve Reyes. Baka gusto mong ipaliwanag kung ano ang kaugnayan mo sa lalaking ito. Itinuro niya ang isang pangalan sa police report, driver of the vehicle, Antonio Reyes. Tumingin si Marco kay Thea, ang kanyang mga mata ay nag-aapoy na, naghihintay. Nanginginig ang buong katawan ni Thea. Ito na. Ang sikretong itinatago niya sa buong buhay niya. Ang kahihiyang daladala niya. Marcy, pagpapatuloy ni Bella, na para bang isang direktor ng isang dula. Do you remember the truck driver who killed Clarissa? His name was Antonio Reyes. Huminto si Bella para hayaang lumubog ang mga salita. Pagkatapos, itinuro niya si Thea. Meet his daughter. Ang mga salita ay parang isang bombang sumabog sa gitna ng kanilang mesa. Napatingin si Marco kay Thea, at ang lahat ng pagdududa, lahat ng pagsisisi, lahat ng namumuong pagmamahal ay naglaho. Napalitan ito ng purong galit at pagtataksil. All this time, bulong ni Marco, ang boses ay basag sa hindi makapaniwalang put. Anak ka nang pumatay sa kanya?
Napatayo si Thea. Wala na siyang matatakbuhan. Wala nang maitatago. Siya ay nasa dulo na. Ngunit sa pagiging nasa dulo, isang kakaibang tapang ang biglang bumalot sa kanya. Wala na siyang pakialam. Sigaw niya, ang mga luha ay nagsisimula ng mamuo sa kanyang mga mata. Anak niya ako. At dinala ko ang kahihiyang iyon sa buong buhay ko. Araw-araw. Pero ang pagmamahal ko sa mga anak mo ang pagmamahal ko sa iyo, totoo yon. Pagmamahal, tumawa si Marco ng mapakla. O paghihiganti. Pagmamahal, giit ni Thea, ang kanyang boses ay puno ng desperasyon at katapatan. Totoo yon, Mars, maniwala ka. How convenient, sabat ni Bella, umiiling-iling. Such a good actress. Sa gitna ng kaguluhan, isang boses ang pumutol sa kanilang pagtatalo. Sir Marco. Lumingon silang lahat. Nakatayo doon si Lola Elena, ang kanyang mukha ay seryoso at ang kanyang mga mata ay nakatutok kay Bella. Lola, anong ginagawa mo dito? Gulat na tanong ni Marco. Tinawagan niya ito kanina sa sobrang pagkalito, pero hindi niya inaasahang susunod ito. Hindi sumagot si Lola Elena. Naglakad ito palapit sa kanilang mesa. Tumingin ito kay Bella. Ma'am Bella, sinabi niyo po kay Sir Marco na nakita niyong nagnakaw si Thea sa drawer niya noong isang araw, tama po ba? Natigilan si Bella. Oh, what are you talking about, you old hag? Dahil noong araw na iyon, patuloy ni Lola Elena, hindi pinapansin ang insulto, buong araw po kayong wala sa mansyon. Nasa salon po kayo. Hawak ko po ang CCTV footage at ang logbook ng gwardiya. Napatingin si Marco mula sa namumutlang mukha ni Bella, patungo sa determinadong mukha ni Lola Elena, at pagkatapos ay sa umiiyak ngunit matapang na mukha ni Thea. Ang katotohanang inakala niyang malinaw na ay biglang naging magulo. Isang kasinungalingan ang nabunyag. Paano kung may iba pang kasinungalingan? Sino ang paniniwalaan niya? Ang babaeng nagsiwalat ng isang masakit na katotohanan, o ang babaeng nagmahal sa kanyang mga anak? Hindi niya na kaya. Ang kanyang isipan ay sasabog na. Umalis kayong lahat, bulong niya, ang boses ay puno ng pagod at pagkalito. Leave. Now. Umuwi si Marco sa mansyon na parang isang kaluluwang ligaw. Ang mga salita mula sa restaurant ay paulit-ulit na umiikot sa kanyang isipan. Anak siya ng pumatay kay Clarissa. Hawak ko po ang CCTV footage. Ang pagmamahal ko sa iyo, totoo yon. Pumasok siya sa kanyang opisina at isinara ang pinto. Tiningnan niya ang lugar kung saan niya ibinato ang pera kay Thea. Ang sahig ay malinis na, ngunit ang alaala ng kahihiyan ay nakatatak pa rin doon. Napasuntok siya sa kanyang mesa, isang sigaw ng pagkadismaya ang kumawala sa kanyang lalamunan. Sino ang niloloko niya? Si Bella ay nagsinungaling. Malinaw iyon. At kung nagsinungaling ito tungkol sa pagnanakaw, malamang ay nagsinungaling din ito sa motibo ni Thea. Pero paano ang tungkol sa tatay ni Thea? Paano niya tatanggapin ang katotohanan iyon? Ang pundasyon ng kanyang 5 taong pagluluksa ay ang galit sa lalaking iyon. Kinuha niya ang isang susi mula sa kanyang drawer at binuksan ang isang maliit na bowl na matagal nang hindi niya binubuksan. Sa loob nito ay ang mga gamit ni Clarissa. Mga alahas, mga litrato at isang maliit na leather-bound diary. Hindi pa niya ito binabasa. Kailanman. Masyadong masakit. Ngunit ngayong gabi, kailangan niya. Kailangan niya ng sagot. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang binubuklat niya ang mga pahina. Ang bawat pahina ay puno ng magandang sulat kamay ni Clarissa. Mga kwento tungkol sa araw niya, mga pangarap niya, mga alalahanin niya. September 12. I feel so trapped. The wedding plans are moving so fast, but my heart isn't in it. Mars is a good man. A perfect man. But he's not the man for me. I feel like I'm suffocating. Napahinto si Marco. Nanlamig ang kanyang mga kamay. Suffocating. Ganoon ang nararamdaman nito sa kanya? Ipinagpatuloy niya ang pagbabasa, ang bawat salita ay isang dagok sa kanyang dibdib. Nakita niya ang kwento ng isang babaeng hindi masaya, isang babaeng gustong kumawala, isang babaeng iba ang mahal. At pagkatapos, dumating siya sa huling entry. Ang petsa, ang araw ng aksidente.
October 3. I'm going to tell him tonight. I have to tell Mars the truth. I can't marry him. I don't love him. I love someone else. This arranged marriage will destroy us both. I hope he can find it in his heart to forgive me. I'm meeting him now. This is for the best. See. Nabitiwan ni Marco ang diary. Bumagsak ito sa sahig, bukas sa huling pahina. 5 taon. 5 taon siyang nagdalamhati para sa isang pag-ibig na hindi naman totoo. 5 taon siyang nagalit sa isang lalaking naging bahagi lang ng isang trahedya. 5 taon niyang isinara ang kanyang puso dahil sa isang kasinungalingang siya mismo ang gumawa. Si Clarissa ay hindi papunta sa kanya para sa isang date. Papunta ito sa kanya para makipaghiwalay. Napahagulgol si Marco. Hindi isang tahimik na pag-iyak, kundi isang malakas, masakit na hagulgol ng isang lalaking nawasak. Umiiyak siya hindi lang para sa pagkamatay ni Clarissa, kundi para sa sarili niyang katangahan. Para sa 5 taong nasayang. At higit sa lahat, umiiyak siya para kay Thea. Ang babaeng sinaktan niya ng paulit-ulit dahil sa isang multo ng nakaraan na hindi naman totoo. Tumayo siya, pinunasan ang kanyang mga luha. Ang kalituhan sa kanyang isipan ay nawala, napalitan ng isang malinaw na layunin. Una, tinawagan niya ang kanyang pinagkakatiwalaang security head. Get me everything you have on Isabella Salvador's business dealings. Her father's company, her stocks, everything. I want it on inside desk Tuesday morning. Pagkatapos, si Bella naman ang tinawagan niya. Mars, darling, I'm so sorry about what happened. Save it, Bella, putol niya, ang boses ay malamig at matalas. Alam ko nang nagsinungaling ka tungkol sa pagnanakaw. I'm giving you one chance. Tell me why you're so desperate to get rid of Thea. Because I love you, Mars. I don't want to see you. Don't you dare lie to me again, sigaw niya. The truth, Bella. Or we'll personally make sure your father's company, which is already on the verge of bankruptcy, will never recover. Natahimik si Bella sa kabilang linya. At pagkatapos, isang mapait na tawa. Fine. You want the truth. The truth is, I don't love you. I love your name. I love your money. Kailangan ko ang kasal na ito para isalba ang pamilya ko. And your stupid nanny, with her doayes and her connection to your brats, was a threat. A big one. Are you happy now? Our engagement is off, Maring sabi ni Marco. If I see you anywhere near Iglev family again, I will destroy you. Get out of Iglev life. Ibinaba niya ang telepono. Isang malaking tinik ang nabunot sa kanyang dibdib. Ngayon, ang pinakamahalagang bagay. Si Thea. Saan siya hahanapin? Tinawagan niya si Lola Elena. Nakuha niya ang address ng apartment nito sa Quezon City. Ngunit sinabi rin itong narinig niyang nagbabalak na itong umuwi sa probinsya. Ngayong araw. Napatingin si Marco sa orasan. Halos 5:00 na ng hapon. Kinuha niya ang susi ng kanyang kotse at tumakbo palabas ng bahay, hindi na nag-abala pang magpalit ng damit. Lola, alagaan niyo muna ang mga bata, sigaw niya. Nagmaneho siya na parang baliw. Ang bawat pulang ilaw sa traffic ay isang torture. Ang bawat segundo ay mahalaga. Paano kung huli na siya? Paano kung sumuko na ito? Una niyang pinuntahan ang apartment. Isang matandang landlady ang nagsabing kakaalis lang nito, may dalang isang maliit na bag hindi nito sinabi kung saan pupunta. Bumalik si Marco sa kanyang kotse, ang puso niya ay kumakabog sa kaba. Saan siya pupunta? Probinsya. Bus terminal. Alin sa mga bus terminal? Cubao. Iyon ang pinakamalaki. Nagmaneho siya papuntang Cubao, sinusuong ang rush hour traffic. Ang kanyang isipan ay puno ng mga paano kung. Pagdating niya sa terminal, ang lugar ay puno ng tao. Ingay. Gulo. Nagmistula siyang isang karayom sa isang haystack. Paano niya hahanapin si Thea dito? Tumatakbo siya, nililibot ang kanyang paningin sa bawat waiting area, sa bawat pila, sa bawat bus. Ang kanyang mamahaling suite ay gusot na at pinagpapawisan na siya, ngunit wala siyang pakialam. Thea.
Thea, sinisigaw niya ang pangalan nito, ngunit ang kanyang boses ay nilalamon ng ingay ng terminal. Malapit na siyang sumuko. Malapit na siyang maniwala na huli na ang lahat. Ngunit sa isang huling pagkakataon, lumingon siya sa isang sulok, malapit sa mga bus na papuntang Bicol. At doon, nakita niya ito. Nakaupo sa isang plastik na upuan, yakap-yakap ang kanyang bag, nakatingin sa malayo, ang kanyang mga mata ay walang buhay. Naghihintay. Tumakbo si Marco. Tumakbo siya na parang ang buhay niya ay nakasalalay dito. Huminto siya sa harap nito. Napatingin si Thea, ang kanyang mga mata ay nanlaki sa gulat. At sa harap ng daan-daang estranghero, sa gitna ng magulong bus terminal, si Marco de Villa, ang makapangyarihang ay lumuhod. Inabot niya ang mga kamay nito. Thea, sabi niya, ang kanyang boses ay basag at puno ng pagsisisi. I was a fool. A blind, arrogant fool. I was blinded by a past that wasn't even real. I was wrong. I'm so sorry. Napatingin sa kanila ang mga tao. May mga nagbubulungan, may mga kumukuha ng litrato gamit ang kanilang cellphone. Ngunit wala siyang pakialam. Ang tanging mahalaga ay ang babaeng nasa harap niya. Please forgive me, pagmamakaawa niya, ang mga luha ay nagsisimula ng bumagsak mula sa kanyang mga mata. I love you, Thea. Alam kong wala akong karapatan pero mahal na mahal kita. Let me make it up to you. Let me be a father to our children and a husband to you. Please come home. Tumingin sa kanya si Thea, ang mga luha ay malayang dumadaloy sa kanyang mga pisngi. Ang kanyang mga labi ay bahagyang nakaawang, ngunit walang salitang lumalabas. Mama Thea! Isang sigaw ng bata ang pumutol sa kanilang sandali. Lumingon si Thea, at mula sa di kalayuan, tumatakbo palapit sa kanila ang 4 niyang anak, kasama si Lola Elena. Mama, sigaw nilang lahat, at yumakap ng mahigpit kay Thea. Napahagulgol si Thea, niyakap ang kanyang mga anak na parabang ayaw na niya silang bitawan. Tumingala siya, ang kanyang mga mata ay nagtatanong. Tumingin siya kay Marco na nakaluhod pa rin. Pagkatapos ay tumingin siya sa kanyang mga anak na umiiyak sa tuwa. Ang kanyang nakaraan at ang kanyang kinabukasan ay nasa harap niya. Kailangan niyang pumili. Ang hardin ng mansyon ng mga de Villa ay napuno ng mga puting bulaklak at maliliit na ilaw. Ang hangin ay amoy damo at pag-asa. Walang malaking pagdiriwang, walang daan-daang bisita. Ang naroon lamang ay ang mga taong tunay na mahalaga. Nakatayo si Thea sa harap ng salamin sa kanyang silid. Ang kanyang dating kwarto bilang yaya ay isa na ngayong magandang master's bedroom na konektado sa kwarto ng mga bata. Suot niya ang isang simpleng puting bestida, hindi isang grandiosong gown. Ang kanyang buhok ay nakalugay lang na may ilang bulaklak na isinukbit ni Lola Elena. Tumingin siya sa labas ng bintana. Sa hardin, nakita niya si Marco. Hindi ito suot ang kanyang karaniwang business suit. Nakasuot ito ng simpleng puting polo at khaki pants. Tumatakbo ito, hinahabol ang 4 na makukulit na bata na ngayon ay 5 taong gulang na. Papa, you're so slow, sigaw ni Mateo, tumatawa. I'm gonna get you, sagot ni Marco at kiniliti si Miguel hanggang sa mamula ito sa katatawa. Napanood niya kung paano buhati ni Marco si Maria at paikot-ikutin sa ere. Napanood niya kung paano nito kargahin si Maya sa kanyang mga balikat. Isang ngiti ang sumilay sa mga labi ni Thea. Ito ang kanyang buhay ngayon. Isang buhay na hindi niya kailanman pinangarap na magiging posible. Ang pagpapatawad ay hindi naging madali. Tumagal ng ilang linggo ng mahahabang pag-uusap, ng maraming luhang ibinuhos, at ng maraming sugat na dahan-dahang hinilom. Inamin ni Marco ang lahat ng kanyang pagkakamali, ang kanyang pagiging bulag, ang kanyang pagiging duwag. At si Thea, sa tulong ng pagmamahal ng kanyang mga anak, ay natutunang buksan muli ang kanyang puso. Hindi na siya nagtatrabaho bilang yaya. Isa na siyang estudyante, kumukuha ng kursong Business Administration online. Si Marco ang nag-insister. You have a brilliant mind, Thea. Don't waste it. I want you to be Dinka's partner, not just in life, but in everything. Ready ka na ba, Hisha? Tanong ni Lola Elena, na pumasok sa silid. Tumango si Thea, huminga ng malalim. Opo, Lola. Ready na po. Naglakad siya pababa ng hagdanan, at pagdating niya sa hardin, lahat ng mata ay napunta sa kanya.
Ngunit iisang pares lang ng mga mata ang mahalaga. Ang mga mata ni Marco. Ang mga mata na dati puno ng lamig at galit, ngayon ay puno na ng purong pagmamahal at paghanga. Lumapit ito sa kanya at inilahad ang kanyang kamay. "You're beautiful," bulong nito. "Ikaw din," sagot niya at pareho silang natawa. Sa harap ng isang hukom at sa harap ng kanilang maliit na pamilya, ipinagpalit nila ang kanilang mga panata. Hinawakan ni Marco ang mga kamay ni Thea. Ang mga kamay na dati nanginginig sa takot, ngayon ay mahigpit na nakahawak sa kanya ng may tiwala. "Thea," simula niya, ang kanyang boses ay puno ng emosyon. "Akala ko noon ang pag-ibig ay isang kahinaan. Akala ko, ang kailangan ko lang ay isang tagapagmana at isang perpektong pamilya. Pero dumating ka at tinuruan mo ako kung ano ang tunay na kahulugan ng lahat. You didn't just give me 4 beautiful children many years ago. You gave me back my heart. At ngayong araw, ibinibigay ko sa iyo ang puso ko, ang pangalan ko, at ang buong buhay ko. I love you, Alve Reyes. Noon, ngayon at magpakailanman." Ang mga luha ng kaligayahan ay dumaloy sa mga pisngi ni Thea habang pinapakinggan ang mga salita ni Marco. Nang siya na ang magsalita, ang kanyang boses ay nanginginig ngunit puno ng katatagan. "Mars," sabi niya, tinitingnan ito diretso sa mga mata. "Dumating ako sa bahay mo na ang dala lang ay isang bag ng damit at isang pusong puno ng lihim at takot. Akala ko, ang kailangan ko lang ay trabaho para makatakas sa nakaraan. Ngunit hindi mo lang ako binigyan ng trabaho. You gave me a home. Tinuruan mo akong patawarin ang nakaraan, patawarin ang sarili ko, at maniwala na karapat-dapat din ako sa kaligayahan. Ibinigay mo sa akin ang pinakamagandang regalo sa lahat, ang pagkakataong maging isang ina sa ating mga anak. At ngayon, ibinibigay ko sa iyo ang lahat ng ako. Mahal kita, Marco de Villa. Ang aking asawa, ang aking pamilya. You may now kiss the bride." Sa ilalim ng papalubog na araw, hinalikan ni Marco si Thea. Hindi ito isang halik ng pagnanasa, kundi isang halik na puno ng pangako, pagpapatawad, at isang pag-ibig na sinubok ng panahon. "Yak!" Kissing, sigaw ng kambal na nagpatawa sa kanilang lahat. Binuhat ni Marco si Thea, at ang 4 na bata ay nagsitakbuhan para yakapin sila, bumubuo ng isang malaking, masayang grupo. Nakatayo silang 6 sa gitna ng hardin, magkakayakap. Pinanood nila ang paglubog ng araw, ang kalangitan ay nag-aapoy sa kulay kahel at lila. Hindi na ito isang pangarap. Hindi na ito isang ilusyon. Ito na ang kanilang pamilya. Isang pamilyang binuo hindi sa dugo lamang, kundi sa mga luhang pinunasan, mga sugat na hinilom, at isang pag-ibig na piniling maging mas matatag kaysa sa lahat ng sakit ng nakaraan. Ang kanilang kwento ay hindi perpekto. Ngunit ito ay totoo. At para sa kanila, iyon ang pinakamahalaga sa lahat. At dito po nagtatapos ang makulay na kwento ng pag-ibig ni Thea at Marco. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsubaybay at pakikinig sa bawat kabanata ng kanilang paglalakbay. Mula sa unang araw na isinulat ko ang kanilang kwento, naramdaman ko na ang bigat at ang saya ng kanilang mga pinagdaanan. Naging bahagi kayo ng bawat luha ni Thea, ng bawat pagsisisi ni Marco, at ng bawat halakhak ng kanilang 4 na anghel. Ang kwentong ito ay isang paalala sa ating lahat na ang tunay na pag-ibig ay hindi laging madali. Minsan, ito ay puno ng mga pagsubok, ng mga kasinungalingan at ng mga multo ng nakaraan. Ngunit ipinakita sa atin ni Thea at Marco na ang pag-ibig na nakaugat sa katotohanan, pagpapatawad at pag-asa ay kayang lagpasan ang lahat. Ito ay isang paalala na ang tunay na pamilya ay hindi lamang nabubuo sa dugo, kundi sa mga pusong pinipiling manatili at magmahal sa kabila ng lahat ng sakit. Sana po ay may napulot kayong aral at inspirasyon sa kanilang kwento. At sana, katulad nila, ay lagi nating piliin ang pagpapatawad kaysa sa galit at ang pag-asa kaysa sa kawalan. Muli, mula sa puso ng inyong manunulat, isang taos pusong pasasalamat. Hanggang sa ating susunod na kwentuhan. Huwag po kayong mag-atubiling i-share ang inyong mga saloobin at paboritong bahagi ng kwento sa comment section sa ibaba. Nais ko pong marinig ang lahat ng iyon. Paalam!